Magandang araw sa inyo lahat. So hindi namin nakita because siguro si PRRD lang ko tatanungin. Maybe he trusted the judiciary doon sa Pilipinas. Kung talagang sinunod lang yung saktong proseso, handa naman talaga siyang humarap before the courts, before the Philippine courts. But yung ginawa nila, well, nakita naman nating lahat yung process. So pagdating niya ng Manila galing Hong Kong, may eroplano na dyan. Well, technically, sa nangyari, tawag doon kidnapping talaga. Wala tayong, pero siguro okay na lang kasi nandito naman kayo. I'm sure nalalaman niya man na maraming sumusuporta sa kanya. Very important na lalo na sa edad niya. He's already 80 years old. Tapos, you know, makulong ka pa. Palungkot talaga masyado yan. Sa ito ba, mingaw kayo. Kung nalaman niya maraming bigaon dito sa labas naghahintay sa kanya, masaya na yan. So, hindi pa man ngayon ko makikita si Papa. Maybe tomorrow or the following day, sabihan ko na lang na ako lang yun. So makita natin, ngayon din, sa nung eleksyon na nangyari, kung tingnan nyo sa Davao, wala kaming vote buying doon. For the longest time, talaga dito sa Davao, si Rody Duterte, hindi niya sinanay ang mga taga Davao pagdating sa vote buying. Kasi yan, ang vote buying kasi, gawa lang yan ng kapitalista. Maghanda ka ng pera, tapos pagpasok ng eleksyon, gagamitin mo yung pera na yon para piliin kang tao, para ikaw yung piliin. So, ano ang consequence nun sa lugar nyo? Malamang, kung ikaw politiko ka at negosante ka rin at the same time, ang tendency niyan, babawiin mo yung nawala mo yung pera mo kasi